Ang mga aralin sa video na ito ay una, ang ating talasalitaan. Ikalawa, basahin natin at unawain ang kaligirang pangkasaysayan ng Florante at Laura na isinulat ni Alan A. Ortiz. Ikatlo, alamin natin ang kasagutan sa mga mahalagang tanong pagsusuri ukol sa tekstong binasa. Tukuyin na natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto sa ating talasalitaan. Unang bilang, ekspedisyon, isang organisado at planadong paglalakbay na isinasagawa ng mga manlalakbay o mananakop na may tiyak na layunin tulad ng pananakop, pananaliksik o pagpapalaganap ng relihiyon. Ikalawa, kolonisasyon, proseso ng pananakop at pamamahala ng isang makapangyarihang bansa sa isang mas mahinang lupain upang mapasailalim ito sa kanilang kapangyarihang politikal, ekonomiko at kultural. Ikatlo, kolonyalista, mga dayuhang mananakop na nagtatag ng pamahalaan at kontrol sa sinakop na teritoryo para sa kapakinabangan ng kanilang sariling bansa. Ikaapat, panrelihiyon, tumutukoy sa mga gawain, kaisipan o akdang may layuning palaganapin o ipaliwanag ang pananampalataya at doktrinang paniniwala. Ikalima, awit, isang uri ng tulang pasalaysay na may sukat at tugma, mabagal ang himig at karaniwang tumatalakay sa pag-ibig, kabayanihan at moral na aral. Ika-anim, korido, uri ng tulang pasalaysay na mas mabilis ang himig kaysa awit at karaniwang tungkol sa pakikipagsapalaran, kabayanihan at mga di pangkaraniwang pangyayari. Ikapito, kalakalang galyon, sistemang pangkalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Mexico noong panahon ng Espanyol kung saan dumaan ang mga produkto, kultura at panitikang Europeo patungo sa Pilipinas. Ikawalo, sensura, mahigpit na pagkontrol o pagbabawal ng pamahalaan sa mga akda, palabas o pahayag na itinuturing na laban o banta sa umiiral na kapangyarihan. Ikasyam, patalinghaga, di tuwirang paraan ng pagpapahayag ng kaisipan o damdamin sa pamamagitan ng simbolo, talinghaga o sagisag upang maipahiwatig ang nakatagong mensahe. Ikasampo, kwadro historiko, isang salaysay o pinyurang historikal na naglalarawan ng mga mahahalagang pangyayari noong sinaunang panahon na nagsisilbing batayan ng banghay ng isang akdang pampanitikan. Ikalabing-isa, bersong Tagalog, anyo ng pagtula na gumagamit ng wikang Tagalog na may tiyak na sukat at tugma bilang medyum ng pagpapahayag. Ikalabindalawa, dalub-aral, taong may malalim na kaalaman at mataas na antas ng pag-aaral sa isang partikular na larangan tulad ng kasaysayan o panitikan. Ikalabintatlo, papel de aros, murang uri ng papel na yari sa palay na ginamit noong ika-19 na siglo sa paglimbag ng mga aklat at korido upang maging abot kaya ng karaniwang mamamayan. Ika-14, kolonyal na panitikan, mga akdang nalikha sa panahon ng pananakop na karaniwang may impluwensyang dayuhan at sumasalamin sa kalagayang panlipunan, relihiyoso at politikal na panahong iyon. Ating naunawaan ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto sa ating talasalitaan. Dumako tayo sa pagbabasa ng kaligirang pangkasaysayan ng Florante at Laura ni Alan A. Ortiz. Isa sa pangunahing layunin ng mga Espanyol sa kanilang paglalayag at ekspedisyon sa pamumuno ni Ferdinand Magellan
ay ang pagpapalaganap ng relihiyong Kristyanismo at ang paghahanap ng mga bagong lupain na maaaring mapasailalim sa kapangyarihan ng Espanya. Noong Marso 16, 1921, narating ni Magellan ang timog silangang bahagi ng Samar na siyang itinuturing na simula ng ugnayan ng Pilipinas at Espanya. Makalipas ang ilang dekada, taong 1565, dumating naman ang ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi na nagtatag ng kauna-unahang permanenteng paninirahan ng mga Espanyol sa Cebu. Mula rito ay patuloy na lumawak ang sakop ng pananakop pahilaga hanggang sa marating at tuluyang masakop ang Look ng Maynila na naging sentro ng kolonyal na pamahalaan. Sa puntong ito, nagsimula ang mahigit 3 siglong kolonisasyon ng Espanya sa Pilipinas. Sa mahabang panahon ng pananakop, nagkaroon ng malaking impluwensya ang Espanya sa iba't ibang aspekto ng buhay ng mga Pilipino, lalo na sa panitikan. Nadagdagan at nabago ang mga uri ng panitikang Pilipino at karamihan sa mga akdang nalikha noong panahong ito ay may temang panrelihiyon at may layuning magpalaganap ng pananampalataya. Kabilang sa mga anyong pampanitikang lumaganap ay ang awit at korido na mga tulang pasalaysay na unang sumikat sa Europa noong gitnang panahon at karaniwang tumatalakay sa pag-ibig, kabayanihan at pakikipagsapalaran. Pinaniniwalaang ang mga anyong ito ay dumating sa Pilipinas mula sa Mexico sa pamamagitan ng kalakalang galyon at ginamit ng mga Espanyol bilang mabisang kasangkapan sa pagpapalaganap ng relihiyon at kulturang kanluranin. Tinangkilik ng mga katutubo ang awit at korido hindi lamang dahil sa makukulay na tauhan at kakaibang tagpuan, kundi pati na rin sa mga aral sa buhay at pananampalataya na nakapaloob sa mga ito. Naging anyo rin ito ng libangan at pansamantalang takas ng mga Pilipino mula sa hirap at pang-aaping kanilang dinaranas sa ilalim ng malupit na pamamahala ng mga kolonyalistang Espanyol. Gayunman, umiral noong panahong iyon ang mahigpit na sensura, mahigpit na ipinagbabawal ng pamahalaang Espanyol ang paglalathala ng mga babasahin o pagtatanghal ng mga dulang hayagang tumutuligsa sa kanilang pamahalaan. Sa kabila nito, hindi lubusang napigilan ang malikhaing isip ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng patalinghaga at simbolismo, nakalikha sila ng mga akdang may diwa ng paghihimagsik at pagtuligsa sa pang-aapi ng hindi lantaran. Isa sa pinakatanyag na halimbawa nito ay ang Florante at Laura na may orihinal na pamagat na pinagdaan ng buhay ni Florante at Laura sa kahariang Albania. Ang akdang ito ay sinasabing hango sa tinatawag na kwadro historiko o isang pinyurang nagsasalaysay ng mga pangyayari noong unang panahon sa imperyo ng Gresya at isinalin sa anyong tula sa bersong Tagalog ng isang makatang may matibay na paninindigan. Dahil dito, ang Florante at Laura ay hindi maituturing na karaniwang awit lamang sapagkat taglay nito ang malalim na kahulugang historikal at panlipunan na sumasalamin sa kalagayan ng Pilipinas noong panahon ng kolonisasyon. Ang Florante at Laura ay isinulat ni Francisco Balagtas Baltazar noong taong 1838 at hango sa kanyang personal na karanasan lalo na sa kanyang pag
pag-ibig kay Maria Asuncion Rivera. Ayon kina Isagani Cruz at Soledad Reyes sa kanilang aklat na Ang Panitikan, hindi kaagad nagbago ang panitikang Pilipino sa pagdating ng mga Kastilang may dala ng krus at espada. Subalit, malinaw na pumasok ang oryentasyong relihiyoso sa mga akdang nalikha noong panahong iyon. Walang tiyak na tala kung saan at kailan eksaktong isinulat ni Balagtas ang Florante at Laura. May mga dalub-aral na naniniwalang naisulat ito habang siya ay nakakulong sa bilangguan sa Pandakan sa pagitan ng taong 1835 at taong 1838 matapos siyang ipakulong ni Mariano Capule. Mayroon ding mga kahakang nagsasabing maaaring naisulat ang akda sa bilangguan sa Balanga at Maynila sa pagitan ng 1856 hanggang taong 1860 nang siya ay ipapiit dahil sa sumbong ng katulong na babae ni Alferez Lucas ng Bataan kaugnay ng paratang na pamumutol ng buhok. Mula ika-19 na siglo hanggang unang bahagi ng ika-20 siglo, maraming beses na nalimbag ang Florante at Laura na naging isa sa mga batayan ng kasikatan ng akda. Isang kopya noong taong 1861 ang napasakamay ng mananalaysay na si Carlos Ronquillo na ayon sa kanya ay inimprenta sa papel de China ng imprentang E.G. Raudier. Binanggit din niya na si T.H. Pardo de Tavera, isa ring kilalang mananalaysay, ay nag-ingat ng edisyong taong 1870 na nalimbag ng imprenta D.B. Gonzales Mora sa Binondo. Bagamat maraming edisyon ng Florante at Laura sa wikang Tagalog at Ingles ang nalimbag, karamihan sa mga ito ay natupok noong taong 1945 sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sapagkat kabilang ang akda sa mga korido ng ika-19 na taon, ang mga kopya nito ay inilimbag lamang sa mumurahing uri ng papel na tinatawag na papel de aros ayon kay Epifanio de los Santos. Ang papel na ito ay yari sa palay at karaniwang ipinagbibili tuwing may misa at kapistahan sa halagang 10 sentimo, dahilan upang madaling maipalaganap at mabasa ng karaniwang mamamayan ang isa sa pinakadakilang akda sa kasaysayan ng panitikang Pilipino. Ating nabasa ang kaligirang pangkasaysayan ng Florante at Laura mula sa panulat ni Alan A. Ortiz. Dumako tayo sa mahahalagang tanong pagsusuri ukol sa teksto. Unang tanong, bakit mahalaga ang Florante at Laura sa kasaysayan ng panitikang Pilipino? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Mahalaga ang Florante at Laura sa kasaysayan ng panitikang Pilipino sapagkat ito ay isa sa pinakamataas na anyo ng tulampasalaysay na naisulat sa wikang Tagalog noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Ipinamalas ni Francisco Balagtas Baltazar ang husay ng katutubong wika sa pagpapahayag ng masalimuot na damdamin, filosofiya at kaisipang panlipunan na nagpapatunay na ang wikang Filipino ay may kakayahang maglaman ng malalim at seryosong kaisipan kahit sa panahong nangingibabaw ang wikang Kastila. Higit pa rito, ang akda ay hindi lamang panlibangan, kundi nagsilbing daluyan ng tahimik na protesta laban sa pang-aapi at kawalang katarungan ng mga Espanyol. Sa kabila ng mahigpit na sensura, nagawang ipahayag ni Balagtas ang kanyang mga puna sa pamahalaan sa pamamagitan ng patalinghaga at simbolismo.
Dahil dito, ang Florante at Laura ay naging modelo ng makabayang panitikan at nagsilbing inspirasyon sa mga sumunod na manunulat tulad ni Jose Rizal at Andres Bonifacio. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy itong pinag-aaralan bilang haligi ng panitikang Pilipino. Ikalawang tanong, paano na ipakita sa akda ang kalagayan ng Pilipinas noong panahon ng Espanyol? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Naipakita sa Florante at Laura ang kalagayan ng Pilipinas noong panahon ng Espanyol sa pamamagitan ng mga pangyayaring sumasalamin sa kawalang katarungan, pang-aabuso sa kapangyarihan at paghihirap ng mamamayan. Bagamat ang kwento ay nakapaloob sa kahariang Albania, ang mga suliraning kinaharap ng mga tauhan tulad ng paniniil ng pinuno, pagtataksil, maling paratang at pagkabilanggo ng walang sala ay malinaw na larawan ng aktwal na karanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan. Ang mga kontrabidang tauhan na mapang-abuso at sakim sa kapangyarihan ay sumasagisag sa mga kolonyalistang Espanyol at sa kanilang mga kasabwat na lokal na opisyal. Samantala, ang pagdurusa ng mga bidang tauhan ay kumakatawan sa kalagayan ng mga Pilipinong inaapi at pinagkaitan ng karapatan. Sa ganitong paraan, nagiging salamin ng lipunan ang akda, isang masining ngunit matalim na komentaryo sa kalagayang panlipunan at politikal ng bansa noong panahong iyon. Ikatlong tanong, bakit sa ibang lugar at panahon itinakda ang tagpuan ng akda? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Itinakda ni Balagtas ang tagpuan ng Florante at Laura sa Albania at sa sinaunang panahon ng Gresya bilang isang estratehiya upang makaiwas sa mahigpit na sensura ng pamahalaang Espanyol. Noong panahong iyon, ipinagbabawal ang mga akdang hayagang tumutuligsa sa pamahalaan at ang mga manunulat na lantaran ang kritisismo ay maaaring makulong o maparusahan. Sa pamamagitan ng paggamit ng banyagang tagpuan at panahong malayo sa Pilipinas, nagkaroon si Balagtas ng kalayaang ipahayag ang kanyang mga puna sa katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at kawalan ng katarungan nang hindi tuwirang tinutukoy ang Espanya. Ang ganitong paraan ng pagsulat ay nagbibigay daan sa mga mambabasa na maunawaan ang nakatagong mensahe ng akda habang nananatiling ligtas ang may akda mula sa parusa. Ipinapakita nito ang talino at tapang ni Balagtas sa paggamit ng panitikan bilang sandata ng katotohanan. Ikaapat na tanong, ano ang ugnayan ng personal na buhay ni Balagtas sa kanyang akda? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Malaki ang ugnayan ng personal na buhay ni Francisco Balagtas sa Florante at Laura sapagkat maraming elemento ng akda ang hango sa kanyang sariling karanasan. Ang pagkabilanggo ni Balagtas dahil sa maling paratang ay malinaw na masasalamin sa pagdurusa ni Florante na nakulong at pinarusahan sa kabila ng kanyang pagiging inosente. Ipinapakita nito ang kanyang matinding damdamin laban sa kawalan ng hustisya at pang-aabuso sa kapangyarihan. Bukod dito, ang pag-ibig ni Balagtas kay Maria Asuncion Rivera ay naging inspirasyon sa dalisay at tapat na pag-ibig ni Florante at Laura. Ang sakit ng pagkakahiwalay, pangungulila at pagsubok sa pag-ibig na dinanas ng mga tauhan ay refleksyon ng personal na karanasan ng may akda. Dahil dito, nagkaroon ng lalim at katotohanan ang damdaming ipinahahayag sa akda. Ang Florante at Laura ay hindi lamang kathang isip, kundi isang masining na salaysay ng buhay, pag-ibig at pakikibaka ni Balagtas bilang isang Pilipino sa panahon ng pananakop.
Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.